Asus, para naman magtatagal ka doon, sabi mo 1 week ka lang, di ba? Tanong nito saka humarap sa kanya at inangkla ang mga braso sa batok niya. Kahit na, 7 days without you was hell. Nakabusangot niyang sabi habang mariing tinitingnan ng dalaga na nakangiti sa kanya. Ang OA, call me then, and update mo ko from time to time, and hep? No girls allowed. Kagaya ng babaeng ibon na yun ha, umayos ka. Nakataas na kilay na sabi nito sa kanya. Napangisi naman siya sa tinuran nito. Though may mga bagay na hindi ito sinasabi sa kanya, pero masaya siyang naging territorial ang dalaga pagdating sa kanya. Silly. Wika niya sabay pisil ng tungki ng ilong at binigyan niya ng mabining halik ang mga labi nito. Stop kissing me. Pigil nito sa kanya. Baka kung saan umabot ang kiss-kiss na yan, Mr. Shin? She added. Napangiti naman siya dahil doon. Ayaw mo ba? Mapang-akit na tanong niya. Temptation, lumayo ka. Saad nito at ipinagkrus pa ang 2 daliri sa mukha niya. Baliw ka na naman. Saad niya dito. Mabuti kung pananagutan mo ako dahil kung oo, mabilis pa sa 4:00 akong hihiga dyan sa kama mo. Nakaingos na sabi nito na ikinatawa niya. Why? Akala mo ba pakakawalan pa kita? Gayong nahanap ko na ang para sa akin at alam kong alam mong ikaw yon, love. He sensually said. You and your flowery words, Mr. Shin, don't me. Sabi nito at umiling-iling pa. This is true love. Gusto mo pakasalan na kita ngayon din? Hamon niyang tanong dito na ikinaawang ng bibig nito. Tahimik. May dream wedding ako, no? Saad nito. Then tell me, para pagbalik ko mapagplanuhan na natin. Sabi niya dito habang hinahalik-halikan ng tungki ng ilong ng dalaga na nalulukot na naman. Mag-propose ka na muna. Hindi na niya pinatapos pa ng sasabihin ng dalaga dahil bigla na lang niyang nilantakan ng mapupulang labi nito. Na kanina pa niya pinagnanasaan. Gael! Daing nito nang palalimin niya ang kanyang halik. He slid his tongue inside her delicious mouth and played it. Nakaramdam siya ng tuwa nang maramdamang gumaganti na din sa mga halik niya ang dalaga. He heard her gasping when he touched her and squeezed it. Then he pressed her to his body, particular sa ibabang bahagi niya. Enough for her to feel his. Darn it. Mura niya nang pakawalan ng mga labi ng dalaga at ibaba ang halik sa leeg nito, while his hand roaming around at Annie's body. He sucked and licked her neck, at alam niyang mag-iiwan yun ng mga marka at wala siyang pakialam doon. Annie is his, at wala ni sino man na makakakuha nito sa kanya. Ramdam niya ang panginginig ng dalaga when he touched her perfect mound. Jeez, nakadamit pa yon ha? Kaya sa sobrang excitement na nararamdaman niya, mabilis niyang hinubad ang suot ng dalaga. Kasabay ang mga natitirang saplot sa katawan nito. Jesus, you are so lovely, love. Tila hinihingal niyang bulong dito. Sabay sunggab dito. Shit, rinig niyang mura nito sa kahinawakan ng kamay niya para huminto. Naramdaman na lang ni Annie nang ihiga siya ni Gael sa higaan na hindi pinuputol ang kanilang halikan. Maya-maya pa naramdaman ni Annie ang pagkiskis nito sa kanya. You ready? Tanong nito sa kanya. Tango na lang ang tanging ginawa niya dahil sa kaba at sensasyong nararamdaman niya. Gael kissed her torridly, while the other hand was massaging her. That seeking entrance to her. And one swift move, he just entered her just like that. Ouch! Daing niya habang may mga kumakawalang butol ng luha sa kanyang mga mata sa sakit na nararamdaman. Shit! Mura nito. I'm sorry, love. Hinging pa umanhin nito habang hinahalikan ng gilid ng mga mata niya. I'm sorry, I thought... Kago ka? Wala pa, no? Naiiyak niyang putol sa sasabihin ng lalaki saka siya pinalo sa braso. You didn't tell me. Nagtanong ka ba? Sagot naman niya dito. Jesus... This is heaven, love. I love you so happy and proud. Thank you. Wika nito. Ano, magsasalita ka na lang ba dyan? Hindi mo na itutuloy? Ay ba magsabi ka lang, ayoko nang binibitin, Mr. Shin. Ngayon pa ba? Wika niya dito na ikinalakhak naman ito. Kaya love na kita eh. Nakangiting sagot nito. Be ready. This is a rough ride, love. Sabi nito. Annie curled her toes and bite Gael's shoulder. Nang maramdaman niyang malapit na naman siya. I'm coming. Halinghing niya.
Come with me, love. Sagot nito sa sinabi niya. Sabay nilang narating. Sabay halik sa labi ni Annie na alam niyang napagod at nakapikit na ang mga mata nito. And he knows that she will be sore because of what he did. I love you soon to be Mrs. Shin. Bulong niya dito na hindi niya alam kung narinig ba nitong sinabi niya dahil ngumiti lang ito. At hindi na umimik. At alam niyang tila nakatulog na si Annie sa pagod. Good night, love. Thank you. And I love you. Tanging nabigkas niya bago siya lamunin ng antok. Masuyong kinintala ng halik sa labi ni Gael ang kanyang soon-to-be Mrs. Shin. Napangiti siya sa naisip. Hindi niya akalain na darating siya sa ganitong punto ng buhay niya, na nagmamahal siya ng ganito. He is the man that did not believe in love, but last did. Marami ang sumubok na pikutin siya, pero walang nagtagumpay. But this woman beside him, mukhang hindi siyang pinikot, kundi siya ang mamimikot para lang pakasalan siya nito. He really can't believe that he is her first. Oh, how lucky he is. At ngayon pa lang mukhang hindi niya kakayaning mawala ito sa kanya. Not now. Not never. He said. Ngayon pa kung kailan hulog na siya dito. At isa lang ang dapat niyang gawin. Yun ay ang kausapin at kumbinsihin ng lolo niya na iurong ang mangyayaring fixed marriage nilang dalawa ni Yang. I will do my very best to convince my lolo, love. Swear, when I come back, planuhin na natin ang dream wedding mo. He whispered silently while kissing Annie's lips. Nangisi siya ng dahan-dahan itong magmulat ng mga mata at masuyong umiti sa kanya. Good morning, my love. Bati niya sa dalaga na ikinangiti pa nitong lalo. Good morning too, my love. Balik-bati din ito sa kanya habang pumipikit-pikit pa ang mga mata. Still sleepy? He asked pero umiling naman ito sa kanya. Gagalaw sana ito nang biglang napangiwi. You're sore, love. He worriedly said. Wow, worried ka sa lagay na yan, my loves? Samantalang halos di mo ko pinatulog. Yung tipong pipikit na lang ako o yan na naman ang injection mo. Pananaray nito sa kanya na ikinatawa niya. Sorry, love, but I know you like it. No! Putol na sabi nito sa sinasabi niya. Kaya napakunot ang noo niya. Natila nagulat sa sinabi ng dalaga. No, ulit pa nito. I don't like it, Mr. Shin. Because I love it. Ngising sabi nito na tila ba'y kinikilig. Tila naman nabunutan siya ng tinik sa dibdib sa sinabing yun ng dalaga. Dahil ayaw na ayaw niyang nagagalit ito sa kanya. Wala man lang akong good morning kiss? Tanong nito na ikinaangat ng labi niya. Kung alam lang nito na kanina pa niya ito hinahalikan at ngayon habang nagsasalita ito ay gustong-gusto niya itong kayumusin ng halik till they run out of breath. Iba din talaga ang tama niya sa ani niya. Damn it. Trust me, love, kanina pa ako na good morning kiss sa'yo. Hindi mo ba ramdam? Tanong niyang pabalik dito. Ngumuso naman ito bago nagsalita. Gusto ko yung gising ako. Now kiss me. Torridly ha? She naughtily said. At dahil masunurin siya, kaya susundin niyang request nito. Ilalapat pa lang sana niya ang kanyang labi sa labi nito nang bigla nitong harangin ng palad ang kanyang nguso. Why? Takang tanong niya. Toothbrush muna ako. Nakangiting sabi nito na ikinangiti na din niya. Now can you help me up? Sabi nito while puppying her eyes. Ay sus kung mahabagin. Kung ganito lagi ang gagawin na pagpapakit sa kanya ng soon-to-be Mrs. Shin niya, abay mukhang makakarami siya. Kakagigil eh. Gael smiled and kissed the tip of Annie's nose. Sure, love. Wait, hang on. Sabi niya saka siya tumayo at binuhat ang dalaga patungong banyo. Halos tumili ito na imbis na toothbrush ang gawin ay diretsong shower ang dalaga at pinaliguan niya. Siya nang nag-shampoo ng buhok nito at nagsasabon ng katawan ng dalaga. Do you have an idea that I want to take you nowhere? He seductively whispered to her ear. Pumihit naman ito paharap sa kanya at ngumisi. Then take me now, my loves. Mapang-akit na sabi nito at bigla na lang sinunggaban ng mga labi niya na nakaawang. He chuckled between their kisses. Annie's kiss was so delicious. Yung tipong hindi ka magsasawang papakin ng mga labi nito araw-araw o oras-oras pa nga. Hay, nabaliw na talaga siya. Bawat halik ng future misis niya ginagantihan niya yun ng buong init at pagmamahal. At sa mga oras na yun kasabay ng tunog ng tubig sa shower ang mga ungol na kumawala sa bibig nila. Sa sarap na hatid ng pag-iisang katawan nilang dalawa ni Annie.
He took Annie not just once, but god damn it, 3 times. Kaya hindi na siya magtataka kung makatulog at umika-ika sa paglalakad ng future Mrs. Shin niya. He can't help it. Ngayon lang ata siya naging agresibo ng ganito sa tanang buhay niya. And only Annie can make him feel that way. Ayaw mo talagang sumama? O hindi na lang ako aalis? I can't leave you like that. Problemadong wika ni Gael kay Annie. I am fine. I already drank med, Mr. Shin. I will be fine. And hello, this is just a sore. Nakangisi nitong sabi sa kanya na ikinangiti niya. Silly. Sabay pisil ng mukha nito. Siyempre 1 week akong mawawala kaya dapat madaming pabaon, di ba? Pabirong sabi niya dito na ikinahigik-hik naman nito. Sumeryoso siya ng tingin sa future misis niya nang makitang humiwi ito. You sure that you will be fine, love? Or do I need to call a doctor first para makakasiguro tayong okay ka? Paninigurado niyang tanong dito na ikinatango at ikinangiti naman ni Annie. I'm pretty sure and no need na ng doktor. I will be fine. Siyempre kailangan kong maging okay. Saka pinakatitigan ng maigi ang mukha ng future misis niya. Go now, baka maiwan ka pa ng flight mo. Pagtataboy nito sa kanya ng mahalata ata ang taimtim niyang pagtitig dito. Gael breathed heavily. Part of him ay ayaw niyang iwan ng dalaga. Mamimiss niya kasi ito ng sobra but he need to. May mga bagay siyang dapat gawin at taong dapat kausapin. Isang hingang malalim pa bago siyang umiti at nagsalita. Alright, hold your phone cause I will call you from time to time. Take a rest now, okay? I already made you food. Kumain ka na lang pag nagutom ka ha. Do not starve yourself. Paalala niya dito. Yes po, you too, be good. Do good and behave or else puputulan kita. Paalala din ito sa kanya. I will, gotta go, rest now. Utos niya dito. Saka kinentalan niya ang dalaga ng halik sa noo, sa tungki ng ilong at nagtagalang halik niya sa mga labi nito. Daming iniwang kisa. Biro nito nang bitiwan na niyang mga labi nito. Ikaw, anong gusto mong ipabaon ko sa'yo? You want my... Humagikik na tanong nito sa kanya. Pilya din talaga. Actually, he paused for a while habang may hinuhugot siya sa bulsa niya. At kita niyang pag-awang ng bibig nito at paglaki ng mga mata nang makita kung anong hawak-hawak niya. I have this, love. Amoy mo pa to kagabi. He said between his chuckle that inamoy-amoy pa ang hawak niya. It smells like good, love. He added. Yuck! You're so gross. Bitiwan mo nga yan, akin na. Uh-oh, no. 7 days was long. Enough na tong daladala ko to keep on reminding me the smell of yours. Para hindi ako manamlay and this is my vitamins. Nakangising wika niya habang binabalik sa loob ng pantalon niya. Loko-loko, kadiri ka uy. Tila nahihiyang sabi nito. I have to go, love. You take care here, okay? Sabay yakap dito at minsan pang hinalikan ng mga labi nito sabay suksok ulit nito sa bulsa ng pantalon niya. Saka siya tumalikod at naglakad ng palabas ng pintuan. Nasa kalagitnaan na siya ng pintuan nang bigla siyang huminto at nilingon ng babaeng matamang nakatingin sa kanya. Kita pa niyang pasimpleng pagpunas ng luha nito sa mga mata. Damn, she's crying. And that hurts seeing his future misis wiping her tears and crying silently. Marahil ayaw nitong ipakita sa kanya ang lungkot na kagaya ng nararamdaman niya sa pag-alis niya. Ngumiti siya dito. I love you, love. Mabilis na sabi niya sa katuluyan nang lumabas ng kwarto nila. Hindi niya alam pero tila kay bigat ng paa niya na humahakbang palabas ng bahay. At kakaibang lungkot ang nararamdaman niya sa mga oras na yon. I love you, love. Paulit-ulit yun na pumapasok sa isipan ni Annie. Till now, hindi pa rin siya makapaniwala na mahal siya ng lalaki. That is her first time na marinig dito na mahal siya nito. Kaya tila musika iyon sa pandinig niya na paulit-ulit niyang iniisip at gustong mapakinggan. God knows how much I love you too, Mr. Shin. Tanging nasambit niya. Alam niyang maninibago siya sa pag-alis ni Gael at sobrang mamimiss niya ito. Ayaw niya lang ipahalata dito ang lungkot na nararamdaman niya dahil ayaw niya iyong pigilan. Lalo na ang pupuntahan naman nito ay ang lolo nito. Hindi man narinig ni Gael ang sagot niya sa I love you nito. She will make sure na maririnig iyon ni Gael sa pagbabalik nito.
Bandang hapon na siya bumangon dahil nag-okay-okay na din ang pakiramdam niya dahil sa pinainom sa kanyang gamot kanina. Palabas na sana siya ng kwarto nang makitang umiilaw ang phone niya sa sofa. Kaya mabilis niya yung kinuha at halos mapangiti siya nang makitang si Gael ang tumatawag. "How are you feeling?" Bungad na tanong nito sa kanya. "I'm fine now. Going down to grab some food to eat?" Sagot niya dito. "I see. Just don't get yourself tired, love. And eat properly. Oh, plane is here. I need to board now, love. Will call you once I'm in Korea already." Paalam nito sa kanya. "Okay, my loves. You take care. Have a safe flight." Sagot naman niya dito. "I will, love. Bye. I love you." "I love..." Ngunit hindi niya na natapos ang sasabihin niya dahil nawala na ang mukha nito sa screen. Tila naman siya nanlumo dahil doon. Hays, hingang malalim niya. "Masasabi ko din sa iyong mahal kita, Gael Shin." Tanging nasambit na lang niya.